natin tong kabataan na nandito sa harap. Ano yung, bakit na pumunta dito sa swimming natin ng Family Church? Yung totoong sagot ha, yung totoo talaga ha, kung ano yung nararamdaman mo, gusto ko maging honest po tayo. Para mag-enjoy. Honest naman siya, para daw mag-enjoy. Tama naman, di ba? Yes, kaya naman tayo napunta dito para mag-enjoy, di ba? Okay. Sige po. Sa ating mga tatay naman, si Sir na po, kasi andito po kayo. Invite kasi ako eh. Hindi, totoo lang, namimiss ko na kayo. Amen! Namimiss po natin, di ba? So parang ako din yun, namimiss ko po kayo, kaya po ako sumama dito. Yan, amen. Babali naman po, baba. Sige, dito tayo ni nanay, dahil nandito sa harap. Nanay, bakit po kayo sumama? Kayo po ba ay Adventist po, tama? Okay. Kayo po ay taga-Sanford. Okay, sige. Tanong ko po, bakit po kayo nandito kasama ng Mother Church at mga kapatiran po natin? Para makabantay ang mother. Amen! Good. So, again. So, napansin niyo po ba? Iba-iba yung purpose natin, nandito tayo. Pero bottom line, nandito tayo dahil gusto natin makipag-connect, makipag-bond sa mga kasama natin. Pwede naman tayo pumunta ng swimming, di ba? Nang tayo lang. Ba't kailangan natin sumama dito? Ako, bakit kailangan mo sumama dito? So, merong purpose bakit tayo nagpunta dito. Aside sa gusto natin mag-enjoy, gusto natin na magkaroon ng relasyon sa bawat isa. At yun ang gusto ng Panginoon. Tama po ba? Kasi tayo ay bayan ng Diyos at nandito tayo hindi para mag-enjoy lang, kundi para maging connected tayo sa isa't isa, para magpalakasan, para mag-heal kung ano man yung nararamdaman po natin na paghihirap, pag-iisa sa buhay. Ikaw ba naman, 1 year, ilang years, ikaw lang mag-isa. So, kailangan po natin yung bawat isa kasi alam ko po, ang bawat isa sa atin ay may healing power. Tama po ba? Ways of how to discipline their child or children ay pwede natin ma-share sa iba para magkaroon din sila ng idea paano nga ba yung tamang way. Okay po? So yan. Dito, let's explore na po the 2 strategies in disciplining our children. What do you think is the difference between time in and time out? At alin po dyan ang pinaka-best way to discipline your child? Okay? Sa tingin niyo po. So, gagawa na tayo, dito tayo mag-brainstorming po tayo, ha? So, hindi lang po ako ang mag-discuss, pati na rin po kayo. Okay? Ready na po ba? Meron tayong 3 groups. Tama po? Ano yung teams natin? Green, blue, and red. Okay? So, ang gagawin po ninyo, okay, pakibasa yan. Brainstorm the key aspects of time out and time in as discipline strategies. I know that you don't have idea first, but the other parents, baka meron na silang idea kung ano to. So, brainstorming muna tayo. Sharing muna ng idea. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng time in and yung time out? Okay, para mag-guide po kayo, meron tayong tinatawag dito na brainstorming map, yan, and mind map. So, ano yung purpose sa tingin nyo ng time in? Ano yung focus niya? Ano yung approach ng mga magulang dito? Ano kayong mga challenges dito? Ano kayong mga benefits ng time in? Time out naman po, ganun din. Okay po? Ready na po ba? Hello? O, asan na po yung ating mga leaders? Tayo po kayo. Gawin po natin to kasi ang seminar na to, ang workshop na to, Ate Roda, pasensya na po ay ilang oras po dapat? Okay, 3 hours na nakalagay dito eh. So, gagawin natin, i-maximize po natin yung ating time. Gawin na lang natin, ano po? Okay. Sige. Dito na lang. Sige. Ang gawin nyo, kung ano yung benefits, ano yung sa tingin yung ibig sabihin ng time in, time out. So, nakailang minutes na kaya ako? May 32 pa lang natin. Okay. Ballpen din po. Yan, share na lang po kayo ng idea. Siguro dito na lang para hindi tayo nagkakagulo. Yan po. Ideas lang po kung ano ang sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng discarding time in at anong discarding time out. Okay, pwede pong maging guide na yan. Ano sa tingin yung benefits? Sa tingin niyo lang po walang mali o tamang sagot dito. I just want you to share ideas kung ano sa tingin niyo po ang ibig sabihin. Okay? Sige po, pwede na po tayo mag-start. Okay?
Siyempre yung maunang makatapos. Parang ayun na lang ba yun? Ayun na lang na tayo. Diyan na lang po. Yan na lang po ate. Per ano na lang, per chair. Per chair na lang Per daw. bench. Tawag ba dyan? Ang tawag dyan. Per bench na lang daw, per bench na Oo, lang. para hindi na mahirap pala. Nel, per bench na lang daw. Pang Sinong pinakikinig? Nel! Sa problema natin dito, wala kaming credit para sa mga storm. Wala sa brain. Hindi, may braintahan mo. Kailangan ko brainstorm. Huwag na lang mag per team. Huwag na. Per chair na lang. Oo. Okay, I will give you ilang minutes. 3 minutes lang po para mag-release po tayo. Tapos share na po tayo agad. Sige. Yung mga matatalinong ano dyan at mga veteranong mga nanay at tatay, gamitin po natin yan sila. Okay? Parang ano dito dapat. Tulad ninyo kung ano sa tingin niyo yung time in, time out. Meron naman siguro familiar dyan, di ba? Kung ano yung time in, tsaka time out. Kung hindi yung time in sa trabaho, ha? At time out sa trabaho. Okay, 3 minutes po. Starts now. 2:53 na. Okay, para hindi ubos oras. Kayo! Ganyan kayo. Wala ko mong suki dyan. Ano ang ideas ninyo about time in na strategy sa pagdidisiplina ng mga anak? Ano din yung time out? Okay? Pwede nyo yung i-guide yan. Ano sa tingin yung purpose nun ng time in? Ano din yung benefit sa tingin nyo? Ano yung approach? Ano yung challenges din sa magulang? Hindi naman kailangan lahat yan. Ano lang yan? Para may idea lang kayo kung ano yung susulat. Okay po? Mag-choose po tayo ng representative para dito para i-explain po yung gawa ninyo. Okay? 1 minute na lang po. Konti lang. Yan, 1 minute and 4 seconds. Kahit mga words na lang ilagay nyo dyan, na connected sa word na time in or time out. Tapos, maya nyo na lang explain. Connect nyo lang yung ideas. $32, $31, 30 seconds na lang po. What is the gravity of Walang tama or maling sagot dyan na. Kasi ano pa lang to. Kumbaga kung sa exam pa lang to, paunang pagsusulit pa lang to. Sinacheck ko lang kung may ideas na kayo about timing or timing. Okay. Mas maganda kung meron na. Ano. Pero okay lang po kung ano po yung na-share niyo. Okay, time's up na po. Yan. Sino na po ang tapos na? Okay, dito na po tayo sa harap. At i-share po natin sa mga kapwa nating kapatiran ang ating ideas about our topic po today. Okay?
Okay na po. Okay. Sino pong gusto mauna? Pwede dyan na lang din kayo, parangin na kayo. Or pwede din pumunta po dito yung representative. Opo, ano sa tingin niyo po ang ayan. Sige, si Sir, ano muna, Sir Rico. Yan, itong sabi ni Brother Poet sa definition namin sa time in time out. Ito yung pag-determine ng tamang time para i-apply yung disciplinary action. And yung how long and especially yung gravity ng disciplinary action na dapat i-apply sa Thank you po. Thank you so much. Palakpakan po natin ang grupo nila. Iba din. Ay, parang ang lalim po nun na okay, sige po. Sunod na po. Dito pala. Ang naiisip namin sa time in, time out, ibig sabihin, ito yung giveaway mo para gawin yung mga dapat gawin. Time out, ibig sabihin na sobrahan na, so tigil na. So ano yung magiging benefits kapag na-establish natin sa mga bata yung time in, time out? Ibig sabihin doon, maiintindihan ng bata kung kailan siya dapat humigil or kailan siya dapat na sobrahan na yung ginagawa niya. So kapag na-establish natin sa mga bata na, oy, time out na sa pagse-cellphone, malalaman niya yan. So habang ginagawa natin yan, nang may focus tayo, nang parehas kayong mag-asawa, parehas kayong ginagawa sa loob ng bahay, makukuha niya agad yon. So pag sinabi natin Saturday na, alam na niya yan. Ibig sabihin Sabbath day na. Ayun yung magiging benefit eh. Makukuha ng bata yon. Yung purpose nito, bakit natin ginagawa yung ganito? Bakit may time in, time out pa? Ano yung magiging purpose niyan? Tayo bilang magulang, ako bilang bata pa yung mga anak ko, alam ko na agad, kahit ang hirap pagbata, lalo na pag toddler, kasi ang tigas ng ulo. So, gusto mo na lang purutin. Pero, isipin natin lagi, ano yung magiging consequences nun. So, isipin lagi natin yung consequences. So, ginagawa natin to for the purpose na lalaki kong responsable, lalaking may takot sa Diyos, lalaking may paggalang. So, kailangan establish natin yan. Ano yung magiging challenges? Yung challenges natin, kapag wala tayong pagdidisiplina sa mga bata, nasa atin, balik din sa atin yun bilang magulang paglaki. Sabi nga nila, ang mga bata, kapag hindi mo dinidisiplina habang maliit, ay sila yung magiging parusa sa'yo sa paglaki. At makikita natin yun paglaki ng mga bata. So, ngayon pa lang, puputulin na natin yung sungay. So ako, bilang maliliit pa yung, naniniwala ako na dapat disiplinahin yung mga bata. Kaso, yung asawa ko, magkaiba kami ng prinsipyo. Sabi niya, bawal paluin. Ako, papaluin yan. Pero na-realize ko, habang tumatagal, nagmi-meet halfway kami. Masama pala pag sobrang pinapalo. Pero masama naman pag hindi pinapalo. So dapat, alam natin yung time in, time out. Pag kailangan ng paluin, kasi sobra na yung tantrums, papaluin. Papaluin din. Pero pag kaya naman kaya ng tamang usapan lang, ipaintindi, kailangan maintindihan ng bata kung bakit siya napapagalitan at napapalo. Yan lang naman ang yung pinaka natin ito, sa tahitan. Okay? Parang next speaker na si Ma'am Rowena. Yay! Thank you po. Okay, doon sa likod po. Sige. Doon na po. Walang may po. Sayang yung outfit natin ngayon para tayong dyan. Start out. Matayo. Mga kapatid, nahirapan ako mag-desisyon dahil ako lang mag-isa. Ay! So yun, kasi sinabi na ni sister. Ha? Copy-paste ko na lang, tapos pagdagan ko lang konti. No? Ako nahirapan din dahil ako lang mag-isa dito. Di ba nata? Kailangan ko na nandito ang asawa, kaya uuwi ako next month.
So para dalhin ko siya ulit dito kasi nahihirapan din ako sa mga ganito. Pero salamat dahil meron ganito pala ng taon, marami akong natutunan. So, happy Sabbath. Ano yun? Ano yung time out doon? Akala niya, nahirapan siya mag-disiplina sa anak. Time niya na para mahirap sa disiplina. Ayan, ayun si Ma'am Laila. Ayan, ito gusto ko marinig. Hello, good morning. Ano? Hindi wala akong idea sa time in, pero kasi ang familiar ako sa time out. Yung kapag, nangyari naglalaro yung mga bata, marami sila, magkakaibigan, tapos yung isa, nangangaway na siya, ang gagawin natin, ipupull out natin siya sa situation para kumalma siya at para ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. So, sa time out, ang ginagawa ng parent is may oras yung bata na nasa quiet corner lang siya, yung ipaparealize sa kanya ano yung mali mong ginawa, ano yung dapat mong ginawa sa situation na dumating sa buhay mo. Tapos, yung oras na yon, wala siyang ibang gagawin, kundi quiet lang siya, hindi siya pwede magsa-cellphone, wala siyang kausap, pero hindi po pwedeng mahabang oras, lalo na pag younger kids. Pag mas bata ang anak mo, dapat mas maikling oras lang kasi ma-realize natin na iba ang time element sa mga bata. Pag mas bata, feeling nila yung 1 minuto, 1 oras na yan. So pag time out mo yan ng 2 minuto, feeling niya 2 oras mo na yan siya pinag-time out. So ang benefits ng time out ay mapapakalma yung bata, tapos makikita niya yung benefits na ay yung mga kaibigan ko naglalaro pa, tapos ako nandito, wala akong malaro. Ang approach nito, dapat hindi tayo mainit ang ulo. So, kapag discipline, hindi po natin yan i-apply pag mainit ang ulo natin at dumidilim na yung paningin natin sa galit. Kailangan, kalmado tayo. Tayo yung pinakakalmado kasi ang mga bata, hindi po yan, huwag po nating tawaging sungay or matigas ang ulo ng mga anak natin. Pasensya na po sa mga gumamit ng terms na yun. Hindi po yun katigasan ng ulo. Yun po ay pinapractice nila yung pagiging independent nila. Ayaw po ba natin maging independent ng ating mga anak? So, ang gawin natin, dahil may mga sarili po yung isip, isi-shape natin yon sa tamang paraan. So, anak, ito yung tamang paraan. Huwag po tayong mapapagod kasi nakakapagod po talaga maging magulang. Kailangan po consistent tayo. Pero may mga panahon na gusto mong sumuko dahil pagod ka sa trabaho or alam mo yun, ayaw mo na ng hassle sa pag-disiplina kasi naman, alam mo yun, ang dami mong iniisip, tapos may K-drama ka pa na nakapila. Sorry na talaga. So, alam mo yun, nagpapadali ka. Pero ang kagandahan doon, hindi mo kasi makikita agad yung benefits sa pagdidisiplina agad-agad. Matagal po yan. So, consistent po tayo. Makikita natin yung pag lumalaki yung mga anak natin. And sa ibang mga parents, huwag po natin i-compare yung anak natin sa iba kasi lahat ng bata po ay iba-iba. Ngayon po, masasaktan po yan pag sinabi mo, si ano nga ganito, ikaw hindi ka ganyan. Masakit po yun para sa isang bata na marinig. Kahit gaano pa siya, kahit gaano pa yung ginagawa niyang pagpapasaway. So, yun lang po. Salamat. Parang hindi ko na-explain yung time out kasi na-explain na ni ma'am. Dito sa dulo, ayan po. Repetition. 22:6. Proverbs 22:6. Ating pakaintindi doon kasi mali. Yung in the way he should go, mali yung ating pakaintindi. Dapat, train up a child in the way he should go. Bilang magulang, titingnan mo yung hilig ng anak mo. Kasi mayroon ng mga talent na ibinigay ng Diyos sa atin, di ba? Iwala ba kayo doon? Kaya mayroong hilig na mga anak natin, nakukuha natin sa kanila. Mga ninuno natin na nakuha din sa anak natin, yan ang ating babantayan. Kasi kung masuportahan natin yung kanang hilig, magiging maganda ang kanyang mabubuhay. Pero yung pagkakaintindi kasi natin sa talata,
Mali. Ha? Maraming mga bata, matigas ang ulo. Kasi gusto natin, pinipilit natin yung gusto natin, yun ang susundin. Wala nang freedom yung bata. Di ba? Pero, kailangan hihingi din tayo ng karunungan mula sa Panginoon. Ayan, salamat. Thank you po, Sir Dun. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share. Okay, meron pa po ba? Wala na po? Okay, sige, thank you so much po. So, may idea na po tayo. So, yung sabi po ni Ma'am Leia about time out, yun na po yun. Okay po? So, di ba napansin natin na meron tayong mga ideas, pero baka ginawa niyo na po ito, hindi niyo lang po alam yung term. Okay po? So, may mga terms po yung mga strategy po na ginagamit natin sa pagdidisiplina ng mga bata. So, ano po ba ang time out? Okay? So, ito. Time out involves removing your child from a situation when they misbehave. Kaya ang tawag po dyan, time out chair. Na kapag nag-misbehave yung bata, tinatanggal, pinupull out po natin yung bata. Dito, kapag may safety concerns po tayo, ginagamit natin ito agad. Ito ay agarang solusyon. Kunyari, halimbawa, pero dapat nakalagay po dyan, hopefully not with the message that they are bad. Diba po? So, ginagawa natin ang timeout, hindi dahil masama ang bata, kaya hindi timeout chair ka. Hindi ganon. Meron siyang dahilan, bakit yun ginawa. Kunyari, yung isang bata ay hit niya yung kapatid niya. So, anong gagawin mo dyan? Pwede kang mag-time out. Okay? Para ma-stop yung behavior at para kumalma yung bata at makapag-reflect. Kaya tamang-tama po yung sinabi ni Ma'am Leia kanina. So, naiintindihan na po ba yung time out? Yes, ipupull out natin ang bata. Kasi, hindi, may danger. Okay? Kanyari sa church, tantrums yung bata. Sumisigaw na siya. So, anong gagawin ng parent? I-remove niya agad yung bata. Kasi para hindi siya makadistract. Pero, merong disadvantage ang time out. Kapag hindi mo siya na-discuss with your child, prior mo siya ginawa. Okay? So, dapat alam ng bata anong ibig sabihin ng time out chair. Okay po? Anong ibig sabihin nun? So, ang time out, pwede siyang time out chair. Meron din ganito. Sino po dito ang nagpe-face to the wall? Face the wall. Pagka may ginawang mali yung bata, traditional po ito na ginagawa ng mga parents. Kapag nire-require nila yung mga bata face the wall or place their form against the wall during their time out. Or yung iba naman, go to your room. Bawal siyang lumabas ng room niya hanggat di mo sinasabi. Ang tawag din doon ay time out. Sino po dito ang ginagawa po yun? Na kapag may nag-misbehave yung anak natin, pinapapasok natin sa kwarto, hindi natin pinapalabas. Okay? Yan. So, ang tawag po doon ay time out. Bakit natin ginagawang time out? Agarang solusyon sa batang may threat na yung safety niya, safety ng mga tao sa paligid niya. Okay po? Para po iyon sa kanya, kumalma siya. Hindi mo kasi agad-agad din mapaprocess yung ganon kapag hindi kalmado yung bata. Kasi mas lalo lang siyang magtotantrums kapag yan, ginagawa niya, dapat i-remove muna siya doon. Pero yun nga, sabi ko dyan, kailangan po ay maayos po ito na na-implement. Kasi, ang time out is to provide a consequence for the child's behavior, to help the child calm down and reflect, and ultimately learn to self-regulate and make better choices. However, there are a lot of children na hindi alam i-manage. Kung mature yung anak mo, i-time out mo siya, nag-gets niya na, ay, kaya ginawa ni nanay ito kasi ganito ako, dapat pala ganito. Pero may mga bata na kapag i-time out mo siya, hindi niya pa rin alam kung anong maling ginawa niya. Okay po? Iba-iba po tayo ng mga bata. Nag-gets niyo po ba? Bakit yung anak ko mature, yung anak mo hindi? Ganito yung anak ko ganito. So iba po yun. Depende po yun sa bata. Kaya dapat, kilala niyo po yung anak mo. Hindi mo basta-basta i-implement yung time out kung hindi mo masyadong kilala yung anak, yung behavior ng anak mo. Kasi bakit? Ang sabi po dyan, if not used correctly, it may feel isolating or punitive for the child. Gets niyo po ba yun? Yung sinabi ni Ma'am
Leia kanina, na kapag parang 2 hours na yun, parang hindi na siya para sa kanya, preso siya. Bakit ako time out ni mama? Hindi niya na ba ako mahal? Hindi niya ba ako masama ba talaga akong bata? May mga ganong thinking yung mga bata. Kaya dapat, we're very careful kapag ginagamit yung strategy na ito. Okay po? Bakit? Ano nangyari dyan? Yan, maladaptive coping skills and increased anxiety sa bata. Kaya yung ibang mga bata, takot na silang makipaghalubilo sa kapwa nila mga bata. Bakit? Kasi nga, ayaw na nilang maranasan yung ginawa ng parent nila sa kanila. Na pinahiya sila in public. Na hinila na lang sila basta. Okay? Na inano sila sa kwarto. Parang tinarado sa kwarto. Alam niyo yun? Kaya natatakot na sila. Kaya ang ginagawa dito ng mga bata, hanggat maaari, ayaw nilang ipahalata na takot sila or nasasaktan sila para walang consequence. Ano nangyari sa batang ito? Nasisuppress yung emotions nila. And that's why, bakit shy? Ayaw nilang punta sa school. Bakit ganyan yung anak ko? Hindi siya socialize, ganyan. Dahil meron tayong maling ginawa sa kanya habang dinidisiplina po natin yung mga anak natin. Kaya pa po bang i-correct yun? Kaya pa. Okay po? Kaya pa po. Habang bata pa po sila, pwede pa po natin makorek yung maling pagdidisiplina natin sa mga anak natin. Okay po? And avoidance. Hindi ko na gagawin, hindi ko na itatry yan kasi baka magkamali ako. Mamaya, mangyari sa akin yung nangyari. Diba? Ganon. So, meron ng ganong takot na nararamdaman yung mga bata kapag hindi po natin naayos na na-implement yung time out. Masama po ba yung time out? Hindi naman. Pero dapat alam po natin kung paano siya i-implement. Kasi nga, sabi dyan, kapag nagtatantrums yung bata, yung sabi niya yung Leia kanina, hindi po yun yung parang matigas ang ulo. Ano po, pakibasa po? A child's emotional is their way of saying, help me. Diba po? So, hindi nila nakokontrol yung emotion po nila. Kaya, diba, hindi nila naiintindihan bakit nangyayari ito. Kaya ang ginagawa nila, umiiyak na lang po sila. At dahil naman tayo ay natitrigger, bakit ka umiiyak? Pumigil ka sa pag-iyak, pumigil ka. So, ang ginagawa natin ay sinusuppress natin yung emotion ng bata natin na nag-i-express ng emotion. Next time, hindi na siya iiyak. Gagano na po. Oh, diba? So, ano ibig sabihin nun? Hindi niya na-express yung emotion niya kasi sinabi mo, huwag siyang umiyak eh. So, hindi po natin pinatulungan pag gano'n yung anak natin. Hinahayaan po natin silang i-express. Pero, ang ginagawa natin ay, para yun agarang solusyon nga, dahil hindi mo din naman na-explain yung time out sa bata, remove mo siya agad doon sa situation. Ang nangyari, napahiya siya in public, yung bata. Kasi hindi niya alam, bakit mo siya pinaalis doon? Umalis ka dito. Paano ka ha? Ganon. O, diba? Kung hindi mo siya na-explain, bakit mo siya ni-remove doon or pinull out sa situation, magkakaroon yan ng effect or naapektuhan yung emotional stability ng bata, mental health din po. Nagkakaroon din po ng anxiety ng mga bata. At mahirap po ito kapag yung mga anak natin ay nakatira lang kung saan-saan. Kasi hindi nila alam din paano i-manage yung sarili mong anak. Kaya talaga ang parents mahalaga na nasa tabi ng mga bata habang lumalaki po sila. Okay po? So yun nga, dito po, kailangan po ang role po ng timeout dapat po na-absorb po yung emotion ng bata, na mag-validate po. Hindi po natin first yung emotion ng bata na huwag kang umiyak dyan ha, dyan ka lang. Yan, hindi po natin dapat ginagawa yun. Kasi marami po sa ating mga parents ang natutong itago yung nararamdaman nilang emosyon. Tama po ba? Nung bata kayo, ginaganyan ba kayo ng nanay at tatay po ninyo? Di ba po, para maiwasan po yung parusa, ginagawa po natin yon. Hindi po natin pinapahalata na takot tayo or hindi natin gusto yung pinapagawa sa atin. So dahil dito, nahihirapan din po tayong i-handle yung behavior ng mga anak natin na nagpapakita ng matinding emosyon. Kasi mismo tayo, nung bata tayo, ay hindi tayo naggabayan ng maayos ng magulang natin. Okay po? So dahil doon, yung tension na nararamdaman mo ay naipapasa mo sa anak mo. Kaya kailangan po natin ng time out, hindi lang para kumalma yung bata, para kumalma ka rin. Maliwanag po yun?
Ayan. Kasi ang sabi dyan, pakibasa, an upset parent cannot help and an upset child calm down. Kung ikaw ay galit na, hindi mo pwedeng i-ano yung batang upset. So, ang time out is not just for the child, it's for you to calm down din po. Para hindi tayo bitawan ng masasakit na salita or makapag-act ng hindi maganda sa anak natin. Okay? So, ano po yung time out? Pinupull out yung bata, pero dapat ready ka po as parent. Kaya, para sa parent, para kumalma. Pero dapat prior to that, ay na-discuss mo na anong ibig sabihin ng time out chair. Anong ibig sabihin ng face to the wall sa mga bata. Para pag ginawa mo siya, public or kung saan pa dyan, alam na ng bata na kaya ginawa yung ni nanay kasi may napag-usapan kami na magta-time out chair ako pag ganito ginawa ko. Okay? Nag-gets mo ba yun? Brothers and sisters? Yes. Parang nag-grade 4 na tulad. Ayan. Pakibasa po, time out is actually best used for parents because yan. Okay po? Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa ating mga magulang din. So, kung ganun ka na ang klase magulang, minsan, nahirapan ka rin i-handle yung emotion mo, mas maganda sa iyo time out. Okay po? Okay? Bago mo i-process yung bata, time out ka muna. Para kumalma ka, para maayos mong mag-guide yung bata. Okay po? Ano yung opportunity dito kapag ginamit natin yung time out? So we are creating a space, boundaries, and clear expectations with the child. Kapag pinili mong gawin to, ito yung kalalabasan. Okay? So may rules kayo. May agreement kayo ng mga bata na kapag ginawa niyo ito, magta-time out share ka. So kaya pag ginawa niya yun, alam niya na magta-time out siya. Hindi na naiisipin na, ay punishment yun, ay ano yun, masama talaga akong bata. Hindi niya, kasi alam niya na eh. Clear yung expectation yung dalawa na kapag ginawa mo yun, may mangyayaring ganito. So, ganito din, pwede din. Ang una mong responsibility bilang isang magulang mo ay kailangan ligtas ka. Diba? So, kaya naman, kailangan kong gawin to as your mother, as your father. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung caring na natin sa anak natin. So, maintindihan na yun ng bata. Ay, kaya ginawa ni nanay tayo. Kasi mahal niya ako. Ayaw niyang ganitong ginagawa ko. Ay, nag-gets mo ba yun? Ayan. So, ano po ba yung mga benefits ng time out? Kaya unang-una, pakibasa po. Lakasan po natin. 1, 2, 3, go. Okay, next. Okay, next. Last po. Saglit lang po na pahinga ha, hindi po isang oras. Okay po? Dapat na-process po natin agad yun para wala nang ibang iniisip yung mga bata. Okay po? So yun po yung mga benefits. Ano naman po ang limitations ng time out? So madalas na paggamit ay maaaring bumaba ang tisa at humantong sa pagtatago ng emosyon. Kapag palagi po siyang ginagamit, kapag hindi siya balanse ang paggamit. Nawawala ang pagkakataon para matutong kilalanin at kontrolin ang emosyon. At maaaring magdulot ng sama ng loob kung tinitingnan ito bilang parusa lamang. Yun yung sinabi ko, pag di po na-discuss with your child, pwedeng parusa lang talaga yun. And then lastly, kawalan ng follow-up, maaaring magkulang sa pagnawa at connection. Kunyari, nag-time out share siya, tapos naging busy ka, nawala, hindi mo na-follow up yung bata. So, nawala ng connection. Kaya minsan, isipin mo, bakit hindi kaya close na mother at yung anak niya? Kasi meron kasi mga times siguro na nawalan sila ng connection dahil sa isang sitwasyon. Pero pwede pa po natin yung ma-fix. Okay po? Questions po? Wala na po? Okay, time in na po tayo. Hep, hep. Hello! Ayan, dito na tayo sa time in at hindi natin alam ito. So alam na po natin ang time out. Ang time in naman is about stay present with the child. Okay na, ikaw makabasa. Sige. Okay, kapag upset yung bata, andun ka agad sa kanya, sa tabi niya. At ang ginagawa mo ay bumababa ka sa level ng anak mo. Ang ginagawa mo ay ini-empathize mo kung ano yung nararamdaman ng anak mo. Ay anak, may intindihan ko, masama nga yun nangyari sa'yo. Kasi ganyan. Binavalidate natin yung emotion ng anak natin. Agad-agad. Yan po yung
time in. Tinutulungan po natin ang ating mga anak na i-manage yung emotion na hindi nila alam. Okay po? Okay? So, ano pong tawag dyan? Time in. So, ito ay tinatawag na positive reinforcement rather than punishment. Pero dito, kailangan kalmado ang parent. So, hindi ka pwedeng mag-time in kung hindi ka kalma. Kasi hindi mo mapaprocess yung emotion ng anak mo kung mismo ikaw, hindi mo napaprocess yung sarili mong emosyon. So, pwede lang itong time in kapag ang personality mo, you are talagang kalmadong magulang. Meron kang clear mind. O, alam mo talaga yung ginagawa mo. Pero kung hindi ko masyadong secure emotionally, time out gamitin mo. Okay po? So, yan. Managing the feelings of our children. So, ito ang success po ng time in na hindi siya about kung gaano kadalas mo siya ginagamit, kundi kung paano mo tinutulungan yung anak mo na ma-manage ang kanilang emotion. Okay po? So, nakadepende din po ito sa age ng bata, sa kung ano yung kailangan niya, at sa sitwasyon. Okay po? Ang pinaka-purpose po nito ay para matulungan ng bata na ma-manage ang kanilang sariling emotion at ma-strengthen po yung bond nyo as parents and child, and then ma-encourage po yung emotional intelligence ng bata. Yung EQ nila. Okay po? At ito ay, ang binavalue ng approach nito ay connection over control. Connection mo sa mga anak mo over control sa pagmamanage ng emotions nila. Pero dapat, mamamanage muna ng magulang ang kanyang sariling emosyon bago ang emotion ng kanyang anak. So, ito na po, pwede mo siyang gamitin both. Okay, kanyari yan. Yung anak mo, yan, sinuntok niya yung kapatid niya, so, pinull out mo siya. So, after nun, pwede mo siyang gamitan ng time in. Anong gagawin mo? Doon na kayo, magtutok. Papras mo na, ano ba yung ginawa mo? Hindi mo hindi ikaw yung magsasabi kung ano yung ginawa ng bata. Dapat siya ang magsasabi kung anong ginawa niya. Ano ba yung ginawa mo? Sinuntok ko po si ano. Sinuntok mo. Kailangan i-mirror mo din yung sinasabi niya. Para naisip na, yun pala yung ginawa ko. Okay? O, tama ba yun? Na ginawa mo yun sa kapatid mo. Sa tingin mo kapag ikaw yung sinuntok, ano yung nararamdaman mo? Ayun. Yun ang ginagawa po natin. So, later on, eventually, na-manage yung emotion ng, mali nga talaga yung ginawa ko. Doon na. Nagkakaroon na tayo ng connection, bond with our parents. And then, of course, yung anak mo, nagiging maayos na yung emotional state niya. Okay po? So, ito po yung opportunity natin kapag ginamit po natin yung time in. Nakabuild po tayo ng empathy. Yan, na-handle po natin yung emotion. Nakap ng ating mga anak, tinutulungan po natin silang i-manage yung emotion nila. Validation. Dapat yung sinasabi na, hindi, kaya naman nangyari yan sa'yo kasi ganito ginawa mo eh. Dapat, ganito, kalma lang kilos, malumanin na boses, hindi nababalisa, may ipatsya, ayan, may expression, sa expression ng mukha, bumaba sa kanilang level, paupuin sa iyong kantungan, sabihin ng mga pariralang ito, naiintindihan ko na kung bakit yan ang nararamdaman mo. Diba, nakakadismaya na nangyari sa iyo yan, na nakaka-frustrate talaga yun. Diba, hindi makatarungan, ganyan, nakasakit talaga yun. Naniniwala ako sa iyo, pasensya na sa nangyari sa iyo, anak. Yan po ay time in. Binibuild po natin yung connection natin sa mga anak natin, tinutulungan natin silang i-manage ang kanilang emotion.